Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay bibigyan natin ng karugtong yung ating napag-usapan kahapon, yung pagkapanalo ng Akari Chargers versus dito sa PLDT high-speed hitters. Kung makikita nyo mga kapolitika dito sa pamagat ng ating video ay dapat na nga bang tanggapin at mag-move on itong PLDT at mga supporters dito sa kailang pagkatalo. So ito yung ating bibigyan ng reaksyon at ating opinion. At disclaimer lamang po, ito lamang po ay aking personal na pananaw itong ating pag-uusapan sa ngayon. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So ngayon ang pinaka-latest na update mga kapolitika dito sa PLDT, sa side ng PLDT, kasi nag-file na sila ng formal complaint today, September 1. At the same time is hindi na daw sila sasali dito sa invitational, sa PVL Invitational, kasi merong mga taga-ibang bansa na makikipaglaro dito sa top 4 na mga players dito sa ating PVL reinforcement. And sad to say is hindi daw sasali itong PLDT. Okay, kasi nga daw is merong mga key players sa kanilang side na injured. So hindi naman natin yun mapipilit kung yun talaga ay totoo na dahilan ng kupunan, or else itong naganap nga na talagang sobrang pagkadismaya dito sa naging resulta ng bakbakan nila kahapon with Akari Chargers sa loob ng 5 sets. Okay? So dito is hindi natin kinukonsente itong mga maling gawain dito sa PVL, most especially itong pagiging politika na rin ng mga referees at itong mga technical staff na nakita natin doon sa sagupaan nila kahapon, which is malinaw pa sa sikat ng araw na pinagbigyan itong Akari Chargers, kasi na-mention natin na sponsorship yan. Okay, which is ito yung dapat na magets ng PLDT high-speed hitters. Now mga kapolitika, bakit natin ito pinag-usapan? Kasi naalala ko dati itong nangyari rin sa Petrogas Angels at Creamline Coal Smasher na crucial point. Talagang climax yun ng kanilang match na kung saan is dapat maipanalo yun ng Petrogas. But sad to say, dahil sa mga wrong calls ng mga referees ay talagang hindi na umabot ng 5 set yung laro. Tinapos na nga ng Creamline Coal Smasher yung laro sa loob lamang ng 4 sets, kasi doon yun sa All Filipino Conference nung first quarter of this year 2024. Okay, so nag-akyat ng formal complaint rin itong Petrogas Angels, but talagang matigas at talagang pinanindigan ng PVL na pabor dito sa Creamline Coal Smasher. Okay, so ito yung bakit natin ito pinag-uusapan, kasi same scenario lang din itong nangyayari dito sa Akari versus dito sa PLDT. So merong silang nakikita na violation dito sa Akari Chargers, and then tahimik itong referee, which is kabaliktaran doon sa All Filipino Conference na medyo maingay itong referee at nagkukos na ng rifts or conflict dito sa mga players at sa mga teams. So ngayon is medyo tahimik sila, which is mali naman, kasi dapat pag makikita mo yun, dapat ay mag-sign ka na kung merong mga mali sa mga players. Okay? So dito mga kapolitika is nakikita natin itong paging bias nga talaga. Okay? And itong nangyari dito sa PLDT versus Akari is reflection nung nangyari doon sa Petrogas Angels versus sa Creamline Coal Smasher dito sa All Filipino Conference. At kung bakit natin ito pinag-uusapan, kasi sa tingin natin itong formal complaint na iniakyat ng PLDT ay wala ring mangyayari dito mga kapolitika, kasi naglabas na nga ng rules base daw doon sa FIVB. So ang pinaka basic doon na explanation, sinabi doon ng itong head dito sa PVL, na kung saan itong commissioner ng PVL na sinasabi niya na according doon sa sa rules doon ng FIVB, kapag daw nagland na yung feet ng player dito sa floor and then na-touch yung net, is hindi daw yung net fault. Okay, so ito yung sinasabi base doon sa rules. Ito yung pinaka-simple way mga kapolitika ng explanation ng rules doon ng FIVB. But kung titingnan natin yun sa ibang perspective, mo especially to sa mga international tournament, ay iyon po ay clear na violation. Okay, so dito mga kapolitika, ang sa side naman ng Akari Chargers, kasi dito is binibigyan natin ng opinion itong side ng PLDT, at the same time itong side ng Akari Charger, kasi ngayon is talagang inuulan sila ng mga batikos at mga bashing dito sa social media, mga negatibong reaction at komento ng mga netizen.
Okay, unang-una is hindi dapat natin ibabash itong mga players ng Akari Chargers kasi ang may hawak dito is itong technical staff, itong mga referee, at the same time itong PVL mismo, di ba? Kasi sila naman yung gumagawa ng mga decision as a whole. Although meron talaga ring papel dito itong player ng Akari Chargers kasi hindi pwede namang aminin yan dito sa pwede namang aminin yan dito sa laro mismo na net touch nga. Okay, but then again is yung pinaka final pa rin decision is dito sa mga referee, dito sa technical staff, at the same time dito sa commissioner ng PVL. But talagang pinanindigan nga talaga nila na hindi nga talaga yon net violation, mga kapolitika. Okay? So dito is sa nakikita natin at sa tingin natin is talagang wala nang mangyayari dito sa na-file na complaint ng PLDT. So bakit natin nasabi yun, mga kapolitika? Kasi nga bukas na po itong finals. Not unless is ipopostpone ng PVL itong reinforcement finals. So ano bang gagawin nila dyan? I-postpone nila and then magkakaroon muna ng investigation. But the fact na walang formal na notice or announcement na i-postpone yung laro, ibig sabihin yun is i-delay lang yung investigation nila, at parang kumbaga is wala nang oras para dito sa mga investigation, kung kaya ituloy-tuloy na lang itong finals bukas, which means na wala nang pag-asa itong PLDT na makapagprotesta dito sa Akari Charger. At the same time itong decision ng PVL na kung saan is pumabor dito sa Akari. Alright, so mga kapolitika, other than that is atin ng pag-uusapan pala itong other issues na kung saan sinasabi natin at na-mention natin doon sa ating mga previous video na itong PVL is parang showbiz yan, parang entertainment. Okay, kumbaga dito sa entertainment or sa mga artista, gumagawa sila ng mga issue para pag-usapan sila at para maging talk of the town, whether it is negative or positive. Most especially pag yung mga artista is gumagawa ng mga movies yan, kinakailangan na merong issue na puputok sa isang artista para maging controversial siya. Kasi ito naman ang mga literal na mga yung mga Pilipino interesado dito sa mga usap-usapan at yung mga kumbaga mga controversial. So dito ang ginawa dito ng PVL is itong pagkatalo nga ng Akari Chargers versus dito sa PLDT is merong purpose yan. So kinakailangan na maging talk of the town para kumbaga is maging interesado yung mga tao na panoorin yung show mo, which is nag-succeed sila. Okay, so ganun po ang bottom line doon na dapat rin maintindihan ng PLDT. Although sa sinasabi nga natin na hindi tayo pabor dito sa sa mga maling gawain at sa mga maruming gawain dito sa PVL na kung saan is gusto na nga natin na magkasagupaan itong Creamline Cold Smasher versus dito sa Akari Charger. But ang gusto natin, mga kapolitika, is sa malinis na paraan. Okay? Kasi to be fair naman is hindi naman natin kinukonsinti rin itong mga under the table na mga agreement ng PVL. Okay? So ito yung pino-point out natin dito na meron tayong gusto na team, but sometimes meron ring mga pagkakataon na yung mga chances is hindi pumapabor sa ating gusto. Okay, ito yung pinupunto ko dito sa PLDT High Speed Hitters. Although talagang nakakalungkot yung nangyari, mga kapolitika, kasi nga nakita ko doon after sa laro nga ng PLDT at Akari Chargers ay talagang umiyak sila. Okay, kasi nakita ko na talagang binuhos nila yung kanilang effort para dito sa match nila sa Akari Chargers. Ang sinasabi nga doon ng coach nila ay every point daw na nakukumit ng kanilang mga players ay talagang pinagpawisan at talagang binavalue nila. So ganun kasakit na hindi nila akalain na matatalo sila dahil dito sa pandaraya sa PVL. Okay, but then again, mga kapolitika, hindi po natin hawak ang pagkakataon. Talagang dapat na mag-move on kasi sa tingin ko dito pag nagdidwell pa itong PLDT ay talagang masasaktan lang sila. Okay, so far ito yung naging update natin dito sa PLDT versus sa Akari Charger na naging issue kahapon dito sa kanilang match. Kayo, mga kapolitika, ano sa tingin nyo ang inyong reaksyon dito at ating opinion? Kasi base nga doon sa mga naging commentary ng mga tao ay dapat na daw na mag-move on itong PLDT at tanggapin na lang itong pagkatalo na talagang yung pagkakataon or yung chances, mga kapolitika, ay hindi pumabor sa kanila. Okay, huwag kalimutang mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.